Mainit na pandesal at kesong puti, perfect partner sa almusal o merienda. Pero ang paboritong tradisyonal na palaman ng mga Pilipino, tila nanganganib raw na unti-unting maglaho. Si Cesar Apolinario on assignment. Merienda man o almusal, samahan pa ng mainit na kape at pandesal. Wala na raw tatalo pa sa ipinagmamalaking kesong puti dito sa Santa Cruz, Laguna. Bago pa man dumating ang Kastila sa bayan ng Santa Cruz, ay may mga lokal ng residente ng Santa Cruz na gumagawa ng keso. Taon-taon, ipinagdiriwang dito ang Kesong Puti Festival. At basta't Kesong Puti ng Santa Cruz ang pinag-uusapan, otomatiko na raw na dito kadadalhin sa munting barangay ng Bagong Bayan. Kung babaybayin kasi ang kabaan ng kalyeng ito, tabi-tabing tindahan ng Kesong Puti ang matatagpuan mo. Andun pa rin yung pinakasentrong una, yung gawaan ng Kesong Puti at maging yung mga stalls na nagtitinda ng Kesong Puti products. Pero bago pa man may palaman sa tinapay, mahaba at masusing proseso ang pinagdadaanan ng Kesong Puti. Ipakikita ito sa atin ni Mang Norman Mercado, isa sa mga tradisyonal na magkekeso. Nakalubog pa ang araw pero ang mga tao ni Mang Norman gising na para simula ng paggagatas ng inahing kalabaw. Ang napigang gatas, diretso dito sa kesuhan. Pagkatapos natin makuha yung gatas dun sa kalabaw, sa inahing kalabaw, pupunta na tayo sa loob ng proseso ng paggagawa ng keso. Dito po tayo. Habang pinapatulog ang gatas, inihahanda naman ang mga binilog na dahon ng saging na paglalagyan ng Kesong Puti. Lalagyan lang ng kaunting asin at saka unti-unting isasalin, tatakpan at saka isa-isang babaluti. Matapos ang halos 4 na oras, ready na ang Kesong Puti. Pero ang industriya ng Kesong Puti sa Santa Cruz tila nanganganib na daw na humina. Ang main problem namin ngayon, yung sources ng aming gatas. Kaya ang UP Los Baños Biotech nagsasaliksik ng mga makabagong paraan ng paggawa ng Kesong Puti. Yung pambuo ng keso ay nakuha namin sa mikrobyo, sa isang mold. Pinag-aralan talaga namin. Siya ay produkto lang ng amag na yon. Bukod daw sa matutugunan nito ang kakulangan sa gatas, mas mapapahaba pa raw ang shelf life ng keso. Isa pa sa kanilang mga isinusulong ang paggamit ng gatas mula sa crossbreed ng native na kalabaw at buffalo para matugunan ang kakulangan. Ayun namang mga native na kalabaw, di ba ginagamit lang siya sa field, halos hindi inaalagaan talaga for milk production. Hindi raw naging madali sa ilang tradisyonal na magkekeso na yakapin ang makabagong teknolohiyang ito. Siyempre, sabi nga, mahirap namang biglain mo yung sistema. Kasi yung sa amin talagang natural lang siya. Pero dahil ang industriya ng Kesong Puti ng Santa Cruz ang isinasaalang-alang, unti-unti pinipili na ng mga magkekeso tulad ni Mang Norman na buksan ang kanilang isipan para masigurong may pagpapatuloy ang produktong sinimulan at ipinagmamalaki ng kanilang bayan. Ako si Cesar Apolinario at ito ang aking assignment.